Ang pahayag ni Jesus na siya ay tao at sugo ng Diyos ay makikita sa iba't ibang talata sa Biblia. Narito ang ilan sa mga pangunahing katibayan mula sa mga salita ni Jesus mismo at sa iba pang bahagi ng kasulatan. Una, si Jesus ay tao. Si Jesus mismo ang nagsabing siya ay tao at ipinakita niya ito sa kanyang pamumuhay. Sa Juan 8 verse 40, "Ngunit ngayon pinagsisikapan ninyong patayin ako, isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos." Dito malinaw na tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang tao. Mateo 8 verse 24, "Pagkasakay nila sa bangka, sumunod sa kanya ang mga alagad. Ngunit biglang bumangon ang isang malakas na unos sa lawa kaya't natatakpan ng mga alon ang bangka." Si Jesus ay natutulog. Ang pagiging pagod at pagtulog ni Jesus ay katangian ng isang tao. Sa Lucas 2 verse 52, "At si Jesus ay lumago sa karunungan at pangangatawan at sa kagandahang loob ng Diyos at ng mga tao." Nagpakita ito na si Jesus ay nagkaroon ng natural na paglago tulad ng karaniwang tao. Pangalawa, si Jesus ay sugo ng Diyos. Si Jesus ay madalas na nagsasabing siya ay isinugo ng Diyos upang tuparin ang kanyang layunin. Juan 17 verse 3, "At ito ang buhay na walang hanggang, na makilala kanila ang kaisang-isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo." Dito kinikilala ni Jesus ang Diyos bilang kaisa-isang tunay na Diyos at ang sarili niya bilang sinugo. Juan 12 verse 49, "Sapagkat ako'y hindi nagsalita mula sa aking sarili, kundi ang Diyos na nagsugo sa akin ang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag." Ipinapakita na si Jesus ay tumupad lamang sa utos na ng Diyos ang nagsugo sa kanya. Mateo 10 verse 40, "Ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Maliwanag na itinuro ni Jesus na siya ay isinugo ng Diyos. Sa kabuuan, batay sa mga talatang ito, malinaw na si Jesus ay nagpapakilala bilang tao na isinugo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe at tuparin ang kanyang layunin. Ang kanyang mga salita at gawain ay nagpapakita ng kanyang pagiging sugo at tagapaglingkod ng Diyos na nag-iisang tunay na Diyos.